Noong 2015, nag-i-invest ang Apple ng $55 bilyong kada taon sa China. Ang buong supply chain ng Apple ay nakasalalay na sa China. Kaya umaasa sila sa China. Doon sila kumikita. Paano nga ba nagawang gawing teknolohikal at militar na superpower ng pinakamalaking tech company sa mundo ang pangunahing karibal ng Amerika ngayon? Nahuli na ng CCP ang Apple. 70% ng mga iPhone ay ginagawa sa China. Alam ng Apple na maaaring wakasan ni Xi Jinping ang kumpanya anumang oras. Ipinagbabawal sa Apple na umalis sa China at lumipat sa ibang bansa. Ngunit may twist sa kwentong ito. Matagal nang alam ito ng Apple. Sila mismo ang isa sa pinakamalalaking sumusuporta sa CCP. Nag-invest sila ng daan-daang bilyon sa rehimen na hindi pa nagawa ng kahit anong kumpanya noon. P35 taon-taon simula 2015 sa totoo lang. Yan ay kalahating trilyong dolyar sa kabuuan sa loob lang ng huling 10 taon. Mas malaki ng mahigit 10 beses ito kaysa sa Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act ni Pangulong Biden o Golden Dome Initiative ni Pangulong Trump. Malaking pondo ito. Ang Designed in California ay nagsasabing kalahating trilyon ang napunta sa Beijing. Kaya subukan nating intindihin kung paano napunta si Apple sa ganitong sitwasyon. Noong 1999, wala pang produkto ang Apple na ginagawa sa China at hindi pa rin ito nagbebenta ng anumang produkto doon. Makalipas ang dekada, karamihan ng produkto ni Apple ay yari na sa China na isa sa pinakamalaking merkado nito. May seryosong paalala ako tungkol sa kabuuan ng video na ito. Sensitibong paksa ito para sa CCP kaya hindi ito madalas talakayin ng mainstream media. Sa totoo lang, hindi ito masyadong pinag-uusapan. Kung maaari, pakipindot ang like at subscribe button sa ibaba para makatulong. Malaking bagay yon. Hindi laging itinutulak ng YouTube ang sensitibong video, lalo na ang mga critical sa CCP, dahil mas pinapaboran nito ang mainstream na content. Tandaan, kahit isang like lang ay malaking tulong na para maikalat ang katotohanan ito. Simulan na natin ang video. Maipapaliwanag ang pagbabagong ito sa nangyari noong 1996. Noon, malapit nang malugi ang Apple dahil sa pagkalugi na umabot sa dolyar, 740 milyon sa taong iyon. Katumbas iyon ng humigit kumulang 1.5 bilyon sa pera ngayon. Kumuha ang kumpanya ng Chapter 11 na abogado dahil malapit na silang hindi makabayad sa mga utang. Parang nakakabaliw isipin na magiging matagumpay ang Apple balang araw. Pero noon, natatalo sila ng mga kakumpetensya sa negosyo ng computer. Totoong ibinenta ng Apple ang kagat sa mansanas na nawawala sa kanilang logo noong panahong iyon. Punong-puno ang merkado ng mga PC na gumagamit ng Windows. Dahil magkakatulad ang mga bahagi nila, lumitaw ang isang bagong modelo ng negosyo na tinatawag na Electronics Contract Manufacturing o Outsourcing. Mahigpit na ipinagkakatiwalaan ng mga kumpanya ng PC sa iba ang paggawa ng mga piyesa at pag-a-assemble para sa kanila. Ang mga third-party contractor ay maaaring mag-supply sa buong PC industry na nagdudulot ng malaking tipid dahil sa mass production. Kalaunan, lumipat ang mga third-party contractor sa ibang bansa na may mas mababang sahod. Pero nalulugi ang Apple dahil hindi ito sumali sa outsourcing nung una. Natatanging disenyo nito, mahirap gayahin ng ibang kumpanya. Si Steve Jobs ay mahilig gumawa ng mga bagay sa loob ng kumpanya. Kaya ang Apple mismo ang gumagawa ng karamihan sa mga produkto nito, kabilang ang pabrika sa Fremont, California. Pero lumala ang presyo ng Apple at alam nilang kailangan nilang magbago ng direksyon. Noong 1980, nagbukas sila ng unang pabrika sa ibang bansa sa Ireland. Noong 1981, nagtayo sila ng pabrika sa Singapore. Sa parehong taon, naglagay din ang Apple ng mga order sa Amerikanong third-party contractor na SCI Systems. Noong 1991, nagbukas ang Apple ng sariling pabrika sa Colorado, ngunit hindi sila lubos na nag-commit. Nabigo ito at matapos ang halos pagkalugi, nagpalit ng direksyon ang kumpanya. Sabi ni Steve Jobs, mag-isip ng kakaiba pero baka hindi naman ganoon kaiba. Matapos ang ilang eksperimento sa Mexico, lumipat ang Apple sa Asia, gaya ng maraming kumpanyang Amerikano.
Pero hindi pa kasama ang China noon dahil isa pa itong mahirap at hindi pa maunlad na bansang komunista. Samantala, mabilis na umuunlad ang South Korea. Noong dekada 90, nakipagtulungan ang Apple sa Lucky Gold Star ng South Korea para gumawa ng mga display. Nagkaroon din ng mga negosyo sa Taiwan ang Apple kung saan ang Quanta Computer at Inventec ang nag-a-assemble ng kanilang mga produkto sa ibang bansa. Kalaunan, ang Taiwanese na gumagawa ng chip na Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ang naging eksklusibong tagapag-supply ng chip para sa Apple. Ngunit ang kumpanyang Taiwanese na Honhai Precision Industry o mas kilala bilang Foxconn ang nagbago ng laro. Itinatag ni Terry Gou ang Foxconn at siya ay mas mahalagang tao kaysa sa inaakala ng marami. Hindi lang siya nagsimula ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo, kundi naging bahagi rin siya sa pagbuo ng ikalawang pinakamalaking ekonomiya ng China. Noong 1987 inalis ng Taiwan ang batas militar, kaya pinayagan na ang mga negosyante na makipagkalakalan sa mainland. Nangyari ito 38 taon matapos ang digmaang sibil ng China na naghiwalay sa mainland na pinamumunuan ng mga komunista at sa isla ng Taiwan na pinamumunuan ng mga nasyonalista. Pinangunahan ni Deng Xiaoping ang mga reforma sa China para sa malayang kalakalan sa buong mundo. Si Terry Gou o Tito Terry ay isa sa mga lubos na nakinabang sa pagbabagong ito. Nagtayo siya ng maraming pabrika ng Foxconn sa timog silangang probinsya ng China. Nagtayo siya ng lungsod sa Shenzhen na may kalahating milyong manggagawa at marami pang ibang pabrika ng Foxconn sa iba't ibang bahagi ng China. Maliban kay Deng Xiaoping, si Tito Terry ang pinakamalaking nakatulong sa pag-unlad ng China. Hindi lang siya nagtayo ng kumpanya, pinabilis pa niya ang rebolusyong industrial ng China. Sa likod ng pag-angat ng Foxconn ay ang mas malaking kumpanya, ang Apple. Sa loob ng halos 10 taon, mula sa walang binibili ang Apple sa Foxconn, halos lahat na ng produkto nila ay galing sa kumpanyang iyon. Nagsimula ang lahat noong 2000 nang nakuha ng Foxconn ang unang kontrata para buuin ang mga iMac G3 modelo. Napakaganda ng kinalabasan nito. Noong 2003 nang lumakas ang benta ng iPod, nakuha rin ng Foxconn ang kontrata para gawin ang mga ito. Simula 2005 gumawa ang Foxconn ng Mac Mini at noong 2006 nakakuha sila ng kontrata para sa mga MacBook. Ngunit ang pinakamahalagang kasunduan ay nangyari noong 2007 malapit nang ilunsad ng Apple ang iPhone at nagpasya ang Foxconn na isugal ang lahat para sa produktong ito. Swerte nila, ang 40 palapag na bahay ay walang batas sa paggawa. Nagtayo ang Foxconn ng malalaking pabrika ng iPhone dahil naniniwala silang magiging matagumpay ito. At tama sila. Sa mga kasunod na taon, ang iPhone ang naging pinakamalaking produkto ng Apple na bumubuo ng higit kalahati ng kita nito. Sa ngayon, mas kilala na ang Apple bilang kumpanya ng smartphone kesa computer. Lubos na pinakinabangan ito ng Foxconn, nakuha nila ang halos monopolyo sa paggawa ng mga iPhone para sa Apple. Masasabing si Terry Gou ay isang kahangahangang negosyante na may mahusay na estratehiya, ngunit may kakaiba sa kwento. Malaki kasi ang tulong ng gobyernong Chino sa Foxconn. Kapag sinabi kong malaki, tinutukoy ko ang mga tax exemption, maluwag na regulasyon, murang pautang mula sa mga state bank, libreng lupa, at maging pamumuhunan para sa kumpanya. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay pinayagan ng CCP ang Foxconn na pagsamantalahan ang mga manggagawang Chino. Libo-libo, kung hindi man milyon-milyong manggagawa, ang lumipat mula sa probinsya papuntang lungsod para magtrabaho sa mga pabrika ng Foxconn. At wala talagang mga karapatang pantao o batas sa paggawa. Noon, binabayaran ang mga manggagawa ng 50 sentimos bawat oras. Kapag nag-usap o tumawa sila habang nagtatrabaho, malalaking parusa ang kanilang natatanggap. Nagtatrabaho sila ng 12 oras o higit pa sa isang araw. Pagkatapos magtrabaho, sila ay natutulog sa pansamantalang kampo malapit sa mga pabrika. 8 to 12 katao ang nagsiksikan sa bawat kwarto sa napakababang kalagayan. Nang lumabas ang mga kwento kung paano ginagawa ang mga iPhone, gumulo ang Apple. Ngunit para sa CCP, iba ang estratehiya nito. Bakit nila papayagan ang kumpanyang Taiwanese na pagsamantalahan ang mga manggagawa para sa kumpanyang Amerikano? Bakit kailangang bigyan ng gobyerno ang kumpanyang Taiwanese ng mga resources at suportang hinihingi nito? Bagamat ang paglago ng ekonomiya ay tiyak na isang insentibo, hindi lang iyon ang tanging dahilan. Sinubukan ng China
na gumawa ng kasunduang imposibleng tanggihan ng Apple. Ito ang totoong nag-udyok sa CCP. Kapag ganap nang umaasa ang Apple sa China, gagamitin ng CCP ang isa sa pinakamakabagong at matagumpay na kumpanya sa mundo para sa sariling interes nito. Buod, naging matagumpay ang diskarte at lubusang sumuko ang Apple. Sa kasalukuyan, lahat ng kanilang produkto ay nagmumula sa China at hindi mo masisisi ang kumpanya para dito. Para sa Apple, mahirap nang makahanap ng mas mahusay na manufacturing partner kaysa sa Foxconn. Mukhang nakikinabang ang lahat sa modelo ng pag-outsource sa China. Bukod sa mga manggagawa, malaki ang naiambag ng Apple sa pagtaas ng gross domestic product ng China. Lubos na tumaas ang kita ng Foxconn at ang Apple ay naging isa sa pinakamalaki at pinakakumikitang kumpanya sa mundo. Simula 2010, hindi na lang sentro ng pagmamanupaktura ang China. Umasenso ang mga mamimiling Chino at nagsimulang magbenta ang Apple ng napakaraming produkto sa China. Naging simbolo ng estado ang mga iPhone sa bansa, higit pa kaysa sa Estados Unidos. Kaya noong 2015, umabot sa halos 60 bilyong dolyar ang kita ng Apple sa China. 25% ng kabuuang negosyo nito. Sa aspetong paglago, ang China ay isa sa mga pinakamahalagang merkado ng Apple kamakailan. Noong ikalawang quarter ng 2023, panandali ang nalampasan ng China ang Estados Unidos sa benta ng iPhone. Ang pinakabaliw na estadistika. Maaari nating sabihin na hindi magiging 3 trilyong kumpanya ang Apple ngayon kung hindi dahil sa China. Ngunit may mga lumalabas ng problema sa estratehiya ng Apple sa China. Kumalat ang balita na kasabwat ang Apple sa malulupit na paglabag sa karapatang pantao sa China. Ayon sa maraming ulat, gumagamit ang Foxconn ng mga menor de edad na manggagawa sa kanilang mga internship program. Maraming manggagawa ng Foxconn ang nagpakamatay noong 2010. Mula noon, naglagay ng mga lambat ang Foxconn sa paligid ng pabrika upang hadlangan ang mga taong tumalon at magpakamatay. Ang paglalagay ng mga lambat na parang trampoline sa paligid ng gusali ay malinaw na pagpapakita ng malasakit. May mga ulat na gumagamit ang Foxconn ng sapilitang paggawa ng mga Uyghur sa Xinjiang para gumawa ng mga Apple products. Lahat ng ito ay napakasamang public relations para sa Apple. Tumugon ang kumpanya ng mga paghingi ng paumanhin, mga audit at mga ulat ng pananagutan, pero hindi pa rin tuluyang naayos ang problema. Ang business model ng Foxconn ay nakadepende sa mababang sahod, benepisyo at karapatang pantao para sa mga empleyado nito. Tulad ng napag-usapan na natin, sinusuportahan talaga ito ng mga autoridad ng China dahil itinuturing nila ang mga manggagawa sa pabrika na parang mga pangalawang uri ng mamamayan. Pinapayagan ng gobyerno ng China ang Apple at Foxconn na pagsamantalahan ang kanilang mga manggagawa upang mapakinabangan ng China ang Apple. Pero ang malaking pagbabago ay nangyari nang paupo sa kapangyarihan si Xi Jinping noong 2013. Isang araw lang matapos siyang manumpa, sinimulan ng media ng China ang pag-atake sa Apple. Ginawa nila ito sa araw ng consumer, isa sa mga huling bakas ng sosyalismo sa China. May isang kumpanya na inilalantad sa state-run China Central Television Network dahil hindi sumusunod sa sosyalistang halaga. Dumarami ang batikos sa mga kanluraning kumpanya at noong 2013 si Apple naman ang tinira. Ayon sa Chinese state media, mas mababa daw ang warranty ng Apple sa Chinese consumers kumpara sa ibang bansa. Ngunit hindi ito totoo. Maraming iPhone ang naibebenta ng mga peking reseller na nagpapanggap bilang Apple Store. Kaya naglabas ng paglilinaw si Apple, pero hindi ito magandang ideya. Sa mga sumunod na araw, inatake si Apple ng media at mga opisyal ng CCP sa lahat ng panig. Sa huli, sumuko ang bagong Chief Executive Officer ng Apple na si Tim Cook. Siya ay lubos na humingi ng paumanhin at ipinahayag ang kanyang mataas na paggalang sa China. Nagpakilala siya ng warranty policy sa China na mas maganda kaysa sa natatanggap ng mga mamimili sa Amerika. Ngunit hindi ito ang paksa. Malinaw na ito ay isang senyales na sisimulan ni Xi Jinping ang pagtaas ng presyon sa Apple. At hindi lang Apple ang nakaranas nito. Ang mga multinasyonal na korporasyon ay inaatake mula sa lahat ng panig. Noong 2014, hindi bababa sa 30 dayuhang kumpanya ang naging target ng mga antitrust na investigasyon sa China. Ang Amerikanong gumagawa ng chip na Qualcomm ay tinamaan at napilitan silang magbayad ng 1 bilyong multa sa CCP. Kailangan din nilang magsimula ng mga joint venture sa China na mas malala pa sa tunog nito. Sa madaling sabi, magkakaroon lang ng negosyo si Qualcomm sa China kung 50% ng kanilang operasyon ay pag-aari ng Chinese partner. Papayagan ang kumpanyang Chino na nakawin ang kanilang intellectual property
iwanan ang partnership at kopyahin ang kanilang negosyo. Ang mga kumpanyang kanluranin tulad ng Facebook at Google ay naka-blacklist na sa China, na hindi rin maganda para kay Apple. Kailangang iwasan ito ni Tim Cook. Naging malikhain siya rito. Sinimulan ni Apple ang Gang of Eight, isang internal na grupo sa Apple na nakatuon lamang sa China at sa ugnayan nito sa CCP. Kahina-hinala na ito, ngunit mas lalo pang naging kakaiba. Napagtanto ng grupo na para makaiwas ang Apple sa gulo sa China, dapat nilang tulungan ang CCP na makamit ang mga layunin nito. Kaya iyon ang ginawa nila. Sinimulan ng kumpanya ang isa sa pinakamalalaking paglilipat ng kakayahan sa paggawa at kaalaman sa inhinyeriya sa makabagong panahon. Pagsapit ng 2015, nag-i-invest na ang Apple ng 55 bilyon kada taon sa China. Para ipakita kung gaano kabaliw ito, ikumpara natin sa ibang investment program. Wala talagang katumbas nito sa mundo ng negosyo. Ganito kalaki ito, kaya kailangan mong suriin ang mga pamahalaan. Ang Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act sa United States ay 280 bilyon na investment sa loob ng 10 taon na sinasabing minsan lang mangyari sa isang henerasyon. Iyan ay 28 bilyon lang kada taon, hindi 55 bilyon kada taon. Ang Marshall Plan, na sa madaling salita ay ginawa ng Amerika para muling buuin ang 16 na bansa sa Europa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay 13 bilyong dolyar o 130 bilyong dolyar sa halaga ngayon sa loob ng 4 na taon. 32 bilyon kada taon iyan, mas mababa pa rin sa ginastos ng Apple sa China. Ang punto ay nag-invest ang Apple ng malaki sa China na nakatulong sa pag-unlad nito bilang isang ekonomikong superpower. Ang pinakamalaking salik ay ang dami ng taong naturuan ng Apple sa China, kung saan nila inilaan ang karamihan ng kanilang investment. Sa loob ng 25 taon, halos 28 milyong Chino ang tinuruan ng Apple. Kasama rin sa bilang na ito ang mga manggagawa sa pabrika, pero karamihan ay mga inhinyero. Ipinapadala ng Apple ang ilan sa nangungunang inhinyero ng Amerika sa China upang sanayin ang mga manggagawang Chino sa pagpapabuti ng pagmamanupaktura. At ngayon, mas marami ng inhinyero ang Apple sa China kaysa sa Amerika. Noong 2017 sinabi ni Tim Cook na mahirap magdaos ng pagpupulong ng mga tooling engineer sa Amerika dahil baka hindi mapuno ang silid. Maraming football field ang makakakompleto sa China. Dahil sa malalaking pamumuhunan nito, naging pinakamalaking tagapagsanay ng mga inhinyerong Chino ang Apple. Malaki ang mga naging epekto nito. Hindi lang sa mga empleyado ng Apple na natili ang kaalamang ito sa inhinyerya. Bumisita ang mga inhinyerong Chino ng Apple sa mga universidad at kumpanya sa China, kung saan ibinabahagi nila ang kanilang kaalaman mula sa Apple. At hindi lang ito tungkol sa edukasyon. Ang isa pang malaking salik ay ang pagtulong ng Apple sa pagbuo at pagsuporta ng buong supply chain sa China. Hindi lang Foxconn ang kasali ngayon, kundi pati na rin ang iba pang mga kumpanya sa China na gumagawa ng mga components. Sa 25 pahinang listahan ng supplier ng Apple, halos wala ng supplier na hindi gumagawa ng components sa China. Ang supply chain ay lalo pang napasa ilalim sa kontrol ng CCP at bahagi ito ng tinatawag na Red Supply Chain. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit hindi makaalis ang Apple, na tatalakayin pa mamaya. Ang paglilipat ng kaalaman at kakayahan sa paggawa ay nagdala ng malaking pakinabang sa ekonomiya ng China. Kung wala ang suporta ng Apple, hindi magiging kasing lapit ng China sa Amerika sa laki ng ekonomiya. Dahil ginawa ng Apple ang China na kung ano ito ngayon dahil sa malalaking pamumuhunan nito. Hindi lang ito tungkol sa gross domestic product. Ayon kay Alexander Hamilton, isa sa mga tagapagtatag ng Amerika, may mahalagang sinabi siya tungkol dito. Sinabi niya na hindi lang kayamanan kundi pati ang kalayaan at seguridad ng isang bansa ay tila malapit na konektado sa kasaganaan ng mga industriya. Sa madaling sabi, ang pagmamanupaktura ay may dalawang layunin: paglikha ng trabaho at paggawa ng kagamitang pandigma tulad ng mga misil, tangke at drone. Bagamat ang isang iPhone ay ibang-iba sa teknolohiyang militar, hindi rin naman ganoon kalayo ang mga makinang ginagamit at ang kaalaman dito. Ang mga makina para sa iPhone casings ay maaari ring gamitin para sa paggawa ng mga misil. Ang mga mass robotic assembly line ay maaari ring gamitin sa panahon ng digmaan. At ang lohistika ng paggawa ng daan-daang milyong high-end na produkto bawat taon ay halos kapareho ng lohistika ng paggawa ng mga kagamitang militar.
Ang pinakamahalaga, nagsanay ang Apple ng libu-libong inhinyero sa China na may kakayahang gumawa ng advanced na kagamitang militar. Yan mismo ang matagal ng gusto ni Xi Jinping. Noong 2015, inilunsad niya ang Made in China 2025 na inisyatiba. Sa kanyang mga estratehiya sa pagmamanupaktura, nais niyang maging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Sa loob ng 10 taon, naging malaki ang ambag ng Apple sa China. Ayon sa mga komunista, ibebenta sa atin ng mga kapitalista ang lubid na gagamitin para sila'y bitayin. Sa mga sumunod na taon, mas marami pang ginawa ang Apple para mapasaya ang CCP. Noong 2017 tinanggal ng Apple ang lahat ng VPN apps mula sa App Store sa mga devices sa China. Nakatulong ito sa CCP na palakasin ang Great Firewall ng China. Kung walang VPN, hindi makakatakas ang mga internet user sa China sa firewall na naglalayo sa kanila mula sa ibang bahagi ng mundo. Noong taong iyon, tinanggal ng Apple ang New York Times app sa mga device sa China. Nagsimulang mag-imbak ang Apple ng lahat ng datos ng mga Chinese user sa isang data center sa China na pagmamay-ari ng kumpanyang pag-aari ng estado. Tila di naayon sa sinasabi ng Apple ang kanilang pangako sa privacy ng mga user. Alam mo, dapat ang bagong slogan ng Apple ay, "Hindi ka makakalampas sa Great Firewall." Nagpatuloy ang pag-alis sa China ng mga podcast platform, pati na rin ng mga app para sa Quran at Biblia. Noong mga protesta ng 2022 nilimitahan ang airdrop para hindi mabilis kumalat ang impormasyon. Nitong nakaraan, inalis ng Apple ang WhatsApp at Threads sa App Store ng China. Sa lahat ng ebidensyang ito, malinaw na ibinibenta ng Apple ang sarili nila sa CCP. Nakakagulat yan, lalo na mula sa kumpanyang Amerikano. Pero mas lalo pang nababaliw ang kwento ngayon. Kasi nagkakaroon ng tensyon ang United States at China kamakailan tungkol sa kalakalan dahil sinusubukan ni Pangulong Trump na ibalik ang pagmamanupaktura sa United States. Dahil sa mga taripa, may mga insentibo para bumalik ang Apple. Sa panahon ng video na ito, nagbabanta si Trump ng 25% taripa sa mga iPhone na gawa sa ibang bansa. Tumataas din ang panganib sa geopolitika para sa Apple. Kung magkakaroon ng hidwaan ang United States at China sa isyu tulad ng Taiwan, malaking dagok ito sa Apple. Maaaring gawing sandata ng China ang kontrol nito sa Apple, alisin ang export license nito at iwanang malugi ang isa sa pinakamalalaking kumpanya ng Amerika. Kahit masakit ito para sa China, sulit pa rin para sa Beijing ang psikolohikal at pinansyal na pinsalang idudulot nito sa United States. Dagdag pa rito, ganap na umaasa ang Apple sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sa Taiwan para sa mga chips nito, kaya't lalong humihirap ang sitwasyon. Anumang digmaan sa Taiwan ay magiging disastro sa Apple. Upang maiwasan ang panganib sa geopolitika, lilipat ang Apple sa India at Vietnam para sa mas murang lakas paggawa at iwasan ang labis na pagdepende sa China. Bago matapos ang 2026 layunin ng Apple na karamihan sa mga iPhone na ibinebenta sa Estados Unidos ay yari na sa India. Noong nakaraang Marso, umabot sa record na 600 tonelada ng iPhone mula India papuntang Estados Unidos na nagkakahalaga ng 2 bilyon. Mabilis na nagpapalawak sa India ang mga kontratista ng Apple na Tata at Foxconn. Kahit na ito ay mabuti para sa public relations at pag-iwas sa mga taripa, hindi ito talaga masyadong nakakatulong. Ang pag-a-assemble sa India at Vietnam ay hindi talaga makakalutas sa pagiging dependent ng Apple sa China dahil ito lang ang huling hakbang sa supply chain nila at madaling ilipat. Samantala, ang tanong ay kung papayagan ba ng China na umalis ang Apple. Sa ngayon, ang Apple ay may tinatayang 47 bilyong halaga ng ari-arian, mga planta at kagamitan at karamihan nito ay nasa China. Sa madaling sabi, pag-aari ito ng Apple ngunit ginagamit ng mga third-party contractor nito. Mahalaga ang mga makina dahil idinisenyo mismo ng Apple para gumawa ng mga telepono, laptop at computer. Pero hindi pinapalaya ng China ang mga makinang ito. Pinapatagal o sinasabotahin ng China ang pag-export ng mga makina ng Apple. Pag-aari ng Apple ang mga makina. Ngunit kontrolado ng China ang paglabas nito sa bansa. Ang nagpapalubha pa sa sitwasyon ay tinuruan at ineduka ng Apple ang milyong-milyong manggagawa at libu-libong inhinyero sa China. Hindi sila lilipat sa India o Vietnam at magiging napakahirap at magastos mag-train ng mga bagong tao sa mga bansang iyon. Kapag umalis ang Apple, may panganib na nakawin ng China ang intellectual property. May mga kwento na ng mga empleyadong Chino na nagnakaw ng mga trade secret mula sa Apple. Malamang,
na nangopya ang mga Chinong kompetitor tulad ng Huawei ng ilang bagay at nakinabang sa supply chain ng Apple sa China, kumuha sila ng bahagi mula sa mga pareho nilang lokal na supplier. Kung aalis ang Apple, maaaring magdesisyon ang China na kopyahin na lang lahat ng walang pakundangan. Ngayon, gusto ko sanang tapusin ang video sa isang positibong paraan. Kamakailan lang, inanunsyo ng Apple na mag-i-invest ito ng $500 bilyong sa United States sa susunod na 4 na taon. Pero sa kasamaang palad, isa rin itong public relations stunt. Base sa anunsyo ng Apple, 20,000 trabaho lang ang kanilang lilikhain sa United States. 25 milyon kada empleyado, parang hindi maganda ang rasyo na yon. Sa 20,000 bagong empleyado, malinaw na hindi ililipat ng Apple ang produksyon mula China papuntang United States. May mga pangakong magtayo ng bagong pabrika sa Houston, Texas, palawak ng pagmamanupaktura sa Arizona, at magsimula ng American Manufacturing Academy. Pero malamang karamihan ng pera ay mapupunta sa mga bagay tulad ng data centers at computing, kung gagastusin man talaga ito. Batay sa mga nakaraang pangako ni Tim Cook, may dahilan para magduda. Noong 2021, nangako siya na mag-i-invest ng $43 bilyong sa loob ng 5 taon sa United States para lumikha ng 20,000 trabaho. Noong 2018, nangako siya na mag-i-invest ng $350 bilyon sa loob ng 5 taon para rin lumikha ng 20,000 trabaho dahil gusto naming tulungan ang Amerika. Paulit-ulit na lang ang pangako ng Apple kapag nag-aalala ang bagong United States President tungkol sa China. Hindi rin sila masyadong malikhain dahil paulit-ulit lang nila ipinangako ang 20,000 trabaho sa bawat pagkakataon. Sa ganito kabilis na pag-unlad, tanging mga anunsyo na lang ang magagawa ng Apple sa Amerika. Pero kung iisipin natin ang sitwasyon ng Apple, posible nga bang maglipat sila sa United States? Ang mga manggagawa sa pabrika sa Amerika ay kumikita ng hanggang 30 beses na mas mataas na sahod kaysa sa mga manggagawa sa China. At saan ka pa makakahanap ng daan-daang libong manggagawa sa pabrika sa Amerika? Dagdag doon pa rito, ilang taon ang kakailanganin para maitayo ang infrastruktura ng pagmamanupaktura at supply chain sa United States. Matagal din bago maturuan ang lahat ng mga inhinyero sa United States. Ang pag-unlad ng robotics ay nagbibigay daan sa Apple na bawasan ang bilang ng empleyado at ibalik ang pagmamanupaktura sa sariling bansa. Sa ngayon, mas makatuwiran na ilipat ang pagmamanupaktura sa India at Vietnam. Hindi lang para sa assembly, kundi para sa buong supply chain. Ang hindi sasabihin ng Apple ay aabutin ito ng mga taon o dekada at maaaring huli na sila. Dahil sa ngayon, at sa nakikita sa hinaharap, may malaking problema ang Apple sa China. Ngayon, ang video na ito ay nagmula sa bagong libro ni Patrick McGee, Apple sa China, ang pagkuha sa pinakamalaking kumpanya sa mundo. Kung interesado kayo sa mas maraming detalye kung paano nakuha ng China ang Apple, siguradong kumuha kayo ng kopya ng libro. At kung nagustuhan ninyo ang video, siguraduhing pindutin ang like at subscribe button at ibahagi ang video na ito sa inyong kinatawan sa bahay o sa inyong senador. Karaniwang nangangako ang Apple ng malalaki upang tulungan ang manufacturing sa United States, ngunit hindi nila tinutupad ang mga ito.